Okay. At mga bossing, bali karugtong lang ito ng ating video na isang kanina. So hindi pinutol ko na lang kasi sobrang haba na. So papunta na tayo ng Agoncillo mga kabossing. At muli ay salamat dun sa pagsama sa aking mga video. So samahan nyo ako at dadalaw tayo sa puntod ng aking mga magulang dito sa bayan ng Agoncillo. Ayan o. Ang namin mga kabossing ay talagang tubong Agoncillo. Lahat po ng aming angkan sa nanay at tatay ko ay dito sa part ng Agoncillo. Kaya lang nung kami ay magbahay na ay sa Lemery naman kami nagkaroon ng nung kami tumira. Pero lahat ng angkan namin dito talaga nagmula sa Agoncillo, Batangas, na kung saan ito po yung talagang naapektuhan ng pagputok ng bulkan nung nakaraang pagputok ng Taal Volcano. Ito po ay talagang apektado, halos nagkagiba-giba ang kalsada dito at ang mga bahay dito ay nasira. So ang iba pong mga taga ron sa amin na yung doon nag-evacuate sa Cavite. Yan. At ayun, samahan niyo muli ako sa video ko, sa aking vlog. At punta tayo sa puntod ng aking mga magulang. Ngayon pong araw na to, ang alam ko ay birthday ng tatay ko, July 31. Kaya daan po tayo bago tayo umuwi ng Cavite. Tara. Ayan yung lugar kung saan yung Barangay Coral na Munti. Diyan po kami andyan yung mga lola at lolo ko. Diyan lahat. At ang ibang mga mga tiyuhin ko ay nandiyan pa rin hanggang ngayon. Balik kami lang ilang kaming napapunta ng Lemery kasi may lupa po yung yung mga lolo ko sa part ng Lemery, kaya doon talaga kami nanirahan. Ang daan ito mga kabosing ay diretso ng diretso ito ng Laurel, Talisay, puntang Tanawan. At meron din po itong puntang Sungay, labas po ng Tagaytay, People's Park. So dugtong-dugtong po yan. Nung panahong putol po ang kalsada dyan sa may part ng boundary ng Cavite at Tagaytay, ay dito po ako dumadaan para hindi masyadong malayo ang inikutan. At pagkaalam ko, ito rin ay na nung nakaraang bagyo ay nadaanan din ng mga baha. Ayan mga boss, dito na tayo sa sa sementeryo kung saan ito ito yung puntod ng tatay ko. Andun nga sila. Andun nga.
Ano sa amin? Kailan tayo? Oh my god, it's a vloggerist. Kayo lang? Tayo galing ka dito. Kailan? Ang dalawa? Galing kami ano? Grabe yung pasmanahin kami. Kailan? Dalawa? Oo, galing kami Lipa. Saan? Bakit tayo? Ay, nag-ayos kami ng ano. Practice ng IG. Galing kayo nang, di ba? Ay, ano kayo? Yung ba, may dala ka ng pizza-pizza, pero nila ang dala. Saka ano? Saka juice. Saka juice. Pagod ako. Nako na sa Lipa. Mga tumahan ka. Pagkagal tayo, dala ako yan. Ang ako. Sabi siya, ate, ako sa September 6 na. Mga tumahan. Kamay. Huwag naman eh. Huwag mo na rin pagbalik natin. Hi guys, we're here at Agoncillo, and today is July 31, 2024. It's birthday of our lolo, which is Ignacio. As you can see, we're here. Okay, one moment. Kailangan kayo, mga kumoto lahat. Okay mga kabossing, nandito po tayo sa Agoncillo, Batangas. I have a future. Yes. Ay, hindi ko ba nakakita to? Ay, yan, nakikita pala. Ang ganda naman ng iyong ano. Ba't di kasama si Rap-Rap? Sina Te Aya? Ako? Ayaw nga. Nag-ayos ako ng ano, practice ng IG. Kami kayo, sino Ako ko nakatulog. Para nga. Ayun, oh, may tablet. Nasa mga natulog kami Ganda na. mo sa... Ikaw na. May tagas. Ano kayo? Ikaw pa? Galing score? Galing school. Dinaanan pa namin sa school. Nagpadaan niya sa school. Eh, magsalita ka. Ba't hindi ka salita? Ala, nalubat na! Hindi. Pindutin. Nakamatay na yan. Hindi. Pindutin. Nasa na yan. Huwag mong baong. Paano mo? Buhay yan. Okay. Okay. Ngayon po kami ay narito sa Agoncillo, Batangas. Siya na kayo mga kaposing. Napakalman ng aking ano, oh. Pakalamberong pamangkin, oh. Mhm. Kasi po ako ay mag-vlog na rin. Na-inspired by mga kabossing. Okay. Ayoko na ho. Hindi na marunong. Yan mga kaposing. Ito yung ano, yung punto ng mga magulang ko, ang tatay at nanay. Ayun, oh. Ano nga year sila? Ano? Year 2021. Halos ano po, ang pagitan lang nila ay linggo lang. Ang inay ay September 6. Ay, hindi pala. Yung bang kamamatayan nila? Alam ba yan? Asan ba yun? Ay, birthday yan eh. Birthday yan. Hindi ho, September 6 namatay. September 6, 2021. During pandemic mga kabosing. Yung ano, yung Delta. At ang tatay ko naman ay July. Oh. Yun yung kamamatay ng tatay? July 31 birthday. September 22 namatay. September 22. Bali, ang pagitan lang niya ay ano? 2 linggo. Di ba? At ang tatay po ay malakas dyan. Kaya lang, na-hospital siya ng almost, ilang week nga yun? 11 days. Ha? 11 days. 11 days siyang na-confine. Hindi na siya nakasurvive mga kabosing. Pero nung pumasok siya ay ano, nung bago siya magkasakit ay malakas pa siya. Ayan. Wala pong nagawa yung pera nila nung sila ay talagang kuhanin na talaga ng ating nasa taas. At ito po yung pinagawa ng kapatid ko. Di ba maganda naman? Sana nagugustuhan nila. Yun yung mga prepare nilang mga ano, mga lote nung sila nabubuhay pa. Ito. Malaki naman, ayos naman. At ilan ang taon ang tatay nang mamatay? 86. Ang inay? Pareho sila. Oo. Bali 86 years old ang ano, matatanda na rin kaya lang ang tatay ay ano malakas. At ang inay yun ang sakitin. Kailan mo magpapagero? Ayan. Mamaya, ayan ang kapatid ko si Marley. Sila ay galing din Cavite, Tasma at nagpunta rin sila dito.
para dumalaw. Ako naman, galing Lipa at ayun nga, inaayos ko yung mga prangkis ng jeep ko sa Lipa, LTFRB. Kaya dumiretso na rin ako dito. So siguro this coming All Saints Day, November, ay nandito kami lahat para dumalaw. Ayan po sila mga kabossing. Ayan mga kabossing, uwi na kami. Iniwan ko yung aking yung mga upul ko at pamangkin. Maulan na kami at medyo maaga pa kami umalis. Hindi ko na kaya yung malayo ang biyahe mga kabossing. Medyo nangawit na yung ko, kamay ko. Kaya balik muna tayo ng driver. Clutch sa start. Uwian tayo mga kabossing. Pagod na ako. Siguro balik din kami dito ng ng All Saints Day, November 1 or 2 para talo uli sa kanila. Malapit na yung araw ng ng mga patay at pupunta rin kami dito. Siguro lagi naman yung mga kabossing taon-taon na punta kami. Galing tabing Cavite hanggang dito ay taon-taon ay pumupunta kami. Yun ang nagiging problema na napakalayo namin sa sa libingan, sa sementeryo ng kung saan yung aming yung puntod ng aming mga magulang, kaya hindi kami basta-basta makapunta. Pahinga muna ako mga kabossing at napagod na ako. Hindi na ako talaga sanay ng malayuan. Talagang nangawit na rin. Natatandaan ko to mga kabossing kung pumutok ang Taal Volcano. Itong lugar pong ito ay halos natabunan. At yung mga bahay dito ay yung iba ay halos wagsak. Kaya pero ngayon nakaka-recover na sila. Halos totally recovered na sila mga kabossing yung lugar na to. At hindi na to ang malayo dito yung yung Taal Lake. Bali didiretso ka lang pag pumunta ka ng Laurel or Talisay ay nadadaanan mo yung Taal Lake. Medyo nakakaramdam na tayo ng gutom mga kabossing. Parang mahirap din pala sa pagbablog yung yung gutom ka mga kabossing. Parang walang laman yung utak mo wala kang masabi. Kaya pag may nadaanan tayong kainan, kakain muna tayo diyan sa kahit diyan sa boundary, kahit yung lumihan medyo na. Kumain naman kami sa Lipa doon sa may LTFRB. Hindi ko nagustuhan yung pagkain. Parang hindi ko nalalasahan, kaya konti lang yung nakain ko. Itong mga part na ito mga kabossing ay talagang napuno ng putik. Ayan, lalo na yung punta doon kasi ito yung bagsakan ng ng mga baha. Ito yung pinakamababang part, kaya yung mga galing bundok na baha ay dito ang bagsak. Siguro dapat magkaroon ng project ng gobyerno dito na wag dito masala yung mga bahang galing sa bundok.
Kasi ito yung kabayanan eh, talagang maapektuhan to eh. Katulad nung nakaraang bagyo, na halos putik yung ano, dumarating galing bundok. May kasama pang mga kahoy at saka mga bunot. Siguro dapat nalalagyan nila na bibigyan nila ng pansin o kaya pag-isip sila ng ibang paraan para wag dito bumagsak yung ano, yung mga bahangyan. Talagang nakakatakot din eh. Ang isa sa nakakatakot, alam niyo yung hangin eh, kung nakakatakot yung hangin, mas nakakatakot yung ano, yung baha na mataas, na talagang walang makakaligtas talaga pagka lahat ay baha eh. Lalo kung meron kasing nangyayari mga kabosing na yung halimbawa ang part sa taas ay inuulan, tapos malakas yung ulan, magtataka yung tagababa dito kung bakit may darating na baha. Yun nga ang nangyayari kasi nga yung buhos ng ulan sa kanila, mga naipong tubig ay dito rin ang bagsak sa kababaan, sa kabayanan. Talaga yun ang dapat napapagtuunan ng pansin, napapag-aralan din ng gobyerno dito sa Lemery. Siguro yung drainage nila na kung saan dapat saan bumagsak yung mga bahang yun, doon sila mag-focus. Yan ang mga inaabangan ng HPG, ang mga motor na nangawala na, unti-unti na lang nagtitigilan sa mga tabi. Ayan, mga nagtatago muna pansamantala. Pero yan naman mga kaboss, yung pagkakompleto ko naman dyan, hindi naman huhulihin dyan. Ayan. So kung hihintayin mong umalis yung mga yan, ito paano kung hindi agad umalis, di hinapon ka na. Yan, di isang tangkal na yung ano, yung araw at lulubog na. Mga kabosing, share ko lang yung aming pong barangay, yung aming lugar, dito pa po namamalengke sa Lemery at almost 2 hours na binibiyahe namin mula doon sa highway. Bukod pa yung pagpunta galing sa bukid papunta ng dito sa mismong highway. Kaya bago makarating ng palengke siguro maabuti ng mga 3 oras. Talagang sakripisyo din po, at kaya kami pag namamalengke ay maramihan na, hindi pwedeng pakukunti at wala, napakalayo sa bayan, sa palengke. Yung lahat ng pangailangan ay ang pamalengkehan namin nung kami mga bata, ang pamalengke ng nanay ko araw ng Sabado. Ang ulit noon Sabado uli. So kung talagang maubusan kami Miyerkules, kuminsan kami namamalengke rin. At kung wala, nagpapabili na lang doon sa pupunta sa palengke. Pero kalimitan weekly weekly po mga kabosing yung pagpunta namin sa palengke. Napakalayo. Talagang aabuti ng mula sa bahay, yun nga, 3 oras kalimitan. Siguro mabilis na pag naka 2.5 hours pag kinaya, kasi hindi bago ka rin makarating dito sa highway maglalakad ka pa rin nung araw Pero ngayon na may mga sarili-sarili ng sasakyan, ayan, napapabilis na. Almost 5 o'clock na ng hapon.
doon lang kami na delays at tumigil lang kami ng siguro mga kulang-kulang isang oras doon sa punto ng mga magulang ko at umuwi na rin kami. Iniwan namin yung pamangkin ko at saka yung mga kapatid ko doon. Susunod na rin daw sila. Malapit na po tayo mga kabosing sa ano, sa Fantasy World. Yan, taga-riyan po ako mga kabosing sa lugar na yan. Yan ang entrance niya mga kabosing. Pero sa totoo lang mga kabosing, hindi na ako na-excite dyan kasi din na nga ako lumaki. Kahit na i-develop yan, parang hindi na rin ako nanibago sa siguro yung nagkaroon sila ng ano, ng mga building o mga tanawin. Pero yung lugar, hindi ako masyadong excite kasi din na nga po ako lumaki. Dito na tayo sa ano, sa part ng Tamayo kung saan dito po ang ano, yung lugar ni na Kapanalig. Bali dadaan tayo saglit, hindi na tayo dadaan sa kanila. At may iwan tayong ano, counting, basta may iwan lang tayo doon sa tindahan ni ano, ni Ate Rosie, doon sa kanilang bilihan. Passer ka. Ayan. Tayo doon. Hindi na tayo masyadong nakakapag ano eh. Nakakapasyal dito eh. Kaya daan na lang tayo at saka hapon na rin. Siguro isang araw na lang pag tayo ay may pagkakataon. Ganda dito oh. Walang tao. Ang daming tanim. Alam ko na dito sila ngayon eh. Kaya lang hindi na tayo bababa mga kabosing. Mag-iiwan na lang tayo sa tindahan ng ano, counting ano, bigay sa kanila. Alam ko nandiyan sila eh. May trabaho sila nakautol. Andiyan din si Kapanalig. So wala na tayong oras mga kabosing. Hindi na tayo bababa. At uuwi na rin tayo. Medyo nagugutom na rin ako. Nagugutom na rin ako eh. Pagdiretso tayo sa ano. Mga kabosing, dito kami kakain sa ano, sa Jinhaw. Mamaya na pagbalik dito sa ano. Hindi na. Teka. Kaya sina Kapanalig oh. Oh, ay may bisita sila. Si Japet. Ha? Japet. Yung motor niya. Oh? Yung kulay blue. Parang hindi, kay Kabugoy yata yun eh. Parang andyan mga kabosing si ano. Pag hindi si Kabugoy, si Japet. Pag hindi ako nagkakamali, andun yung kanyang ano eh, yung motor na malaki. Kaya mga kabosing, kain muna tayo. Gutom na talaga ako. Dito tayo sa Jinhaw, sa kung saan dito kumakain sina ano, Kapanalig. Mga Kapanalig tea. Kain muna tayo ng lumi. Gutom ako. Dito sila kumakain eh. Doon kaya sa baba? Pwede ba doon? Doon?
Doon na lang sa baba, doon. Pagod na. Pagod na tayo mga bossing. Layo ng biyahe natin. Galing Lipa. Then dito tayo. Pwesto tayo dito. Ganda pala dito mga kabossing. Yan yung sasabing tawag ng mga kapanalig yan. May tawag sila din sa lugar na yun. Sa kapatagan. Kailang Kakaulan lang po eh. okay lang. Sanayin mo kami sa puti. Magbablog po kayo? Oo. Sanay kami sa putik. Ayan mga kabosing, dito muna tayo. Ang layo ng pinanggalingan natin galing Lipa. Nagugutom na tayo pero dito pa tayo kakain sa Tamayo, sa Matepok. Diyan sa Ginhaw. Dito tayo pumesto para presko. Bagay kahit naman saan presko dito. Kaya mga kabosing, dito tayo umakyat tayo dito sa taas. Medyo maputik sa baba maulan kasi. Mas okay na dito. Medyo nakakatugat talaga yung tugot ko. Ano mga kinain natin doon? Sa Lipa? Dito yung kainan mga kabosing ng mga panalig team Kung manonood kayo ng mga vlog nila, kalimitan dito po sila kumakain. At siguro nakatulong din ang kampanalig team, mga kapanalig team sa mga customer dito sa Ginhaw. Kasi napansin ko marami din dumadayo yung mga subscriber na kumakain dito. Bali, ito yung kain sa isang restaurant dito na lumihan meron din naman siguro mga lumihan dito pero ito yung kalimitan kinakainan. At ang lugar ni Kadidit ay yun, sa lugar na yun. Yun yan sa atin na Kadidit ay sinakadidit po ngayon at saka sinakautol ay may trabaho. Gagawa ng buko ng kubo. Parang may ginagawa sila doon, may project sila doon na kubo sa katabi ni Kapanan. Ay, sorry po. Pwede yung makahingi ng hindi ka ng tamis. Isang ang dami. Mga kabosing, ito pa lang jumbo ay sobrang dami. Pwede makahingi ng ng isang dalawa. Ang dami. Hati kaya tayo, dali natin pa uwi kaya yan. O busin natin. Mga kabusin ito, my goodness, kaya bang ubusin to? Parang hindi kayang talagin ng pusa pwede po.
mga kabusing. Iba pala talaga yung bombing dito sa ano, greenhouse. Take out yung tayo ng isa. No? Baka mag-take out kami mga kabusing ng ano, mga kabusing ng isa. Dari natin sa ano, sa bahay. Mahilig din ang misis ko dito eh. Saka yung mga anak, yung dalawa. Kaya mga kabusing, hindi ko naubos. Parang hindi ko na kaya talaga. Kaya tigilan ko na. At ano, malapit nang lumubog yung araw, sunset oh. Kaya uwi muna tayo. Yung dadaan tayo mga kabusing dyan sa dapat ano, pinakapanahin. Hindi na lang tayo bababa at may iwan tayo doon na dapadala sa kanila. Siguro next time na lang dumaan. Hindi ako pagod na. Kasi halo-halo na ngayon mga kabusing. Pagod mag-drive. Hindi na rin tayo makakapag-concentrate sa ano, sa pakikipag-usap na talagang pagod na. Bayad na tayo mga kabusing. Parang wala pa yung order natin. Yung order natin. Ayun o. Hindi namin naubos. Ayan ang ganda ng ano, lugar na to. Napakaganda ng pagkakatayo ng restaurant dito. Siguro medyo mataas na rin kasi ang value ng lupa dito mga kabusing. Kaya overlooking kasi. Kaya talaga ngayon no, ito yung ginhaw na lagi kinakainan ng Kapanalig King. Kaya lang natin yung ating take out at uuwi na rin tayo. Yung pera Rob. Bigat sa tiyan. Uwi na. Ba't medyo hapon na. Mga kabusing, ano tayo, nag-message tayo kay Kautol at kay Kadidit. Pagod daw sila sa paggagawa ng kubo. Kaya inaaya ko kasing kumain dito. Hindi daw sila makakapunta at papagod. So sa likod, sa likod. Mga kabusing, itong lugar na ito yung ano eh, yung accident prone area niya. Kaya medyo ingat tayo. Nakikita ko sa vlog nila eh ano, ang daming na-accident dito. Kaya at itong lugar na to, kaya ito. Dito na accident si Kapanalig eh, sa lugar na to eh, malapit dito eh. Parang dito yan, dito yata. Hindi pa yan to sa ano. Dito siya na aksidente sa lugar na yan. Dito ayan, natulog siguro sa pagmamaneho ng motor, laseng yan sa lugar na yan. Saan ba yun? Saan ba yung tindahan? Mga kabusing, dito yung lugar ni Kapanalig oh. Ayan dyan, ayan, ang daming motor. Hindi ba mga kabusing? Ayan dyan. Dun sa unahan. Ayan. Ayan. Ito yung mga binibili niya no, ni Kapanalig. Anong mga binibili niya? Isang kakote. Ano yung bigas? Oo, isa. Pakukuha ko na lang dito. Iwanan ko na lang. Ito yung isang dito. Isang dito.
kabosing ano, mag-iiwan tayo ng isang sakong bigas dito. At hindi na tayo bababa. Ay, sabi ka din. Pasok. Kaya, Doon na lang. Pauwi na kaya? uuwi na ako. Hindi na kami dadaan dyan. Pakisabi na lang, pakuha na lang ako. Ha, salamat. Ito na lang. Aha. Salamat din po. Ayan. Nag-iwan tayo ng isang sakong bigas dyan sa mga kapanalig team. At para kahit pa paano makatulong sa kanilang trabaho doon. Ganyan po naman talaga ako sa Pulmulan mga kabosing eh. Talagang nagkasuporta ako ng ano, kapanalig. Mga kabosing, uwi na tayo at medyo dumidilim na, so bala ko saan ang dumaan dyan, pero schedule na ng mga kabosing pagka ano, pag may mahaba ang oras. At wala eh, pagod na eh, then hapon na, kinakailangan natin umuwi. So at saka ano, nag-text ako sa kanila, sabi nila ay ano, pagod na rin sila gawa ng dahil nang nagagawa sila ng kubo ni, ewan ko kung kanino kubo yung ginagawa nila sa baba, sinakadedit. At mayroon din pala at mayroon din silang bisita, parang yung ano, taga Bukana, si Kabugoy, kaya siguro hindi rin makaalis-alis ng kubo. Hindi na tayo mga kabosing. Tara. Ay mga kabosing, dito tayo sa ano, sa ano bang tulay ito na pinagdudugtungan na ano, anong South Bridge ba to eh. Dito tayo ngayon sa South Bridge. South Bridge nga ba to? Ayan. Medyo nagkaroon na po na konting laman yung utak ko at talagang sobrang gutom ko kanina. Na makakain kami, nakapaglumi kami doon sa ginhaw ay parang natao ka na ako. So ayan, ang ganda pala ng tulay na ito mga kabusing. Ito po mga kabusing halos mahigit ng isang taong nawala, naputol ang dami ito. Bali po yung mga galing Cavite o galing nauuwi sa amin ay umiikot pa po ng Subo o kaya Kalaka na daan po sa lugar kung saan ano, pwede mag-shortcut. At napakatagal po nito bago nagawa, na naging parusa din po sa amin. Yung iba po naman ay dumadaan dyan sa part ng Laurel, dyan sa may Tagaytay, pababa ng ano, ng Sungay, baba ng Laurel, Talisay. Ayun, kaya umiikot pa sila. At yung iba naman ay dito sa parte ng ano, Kalaka. Napakatagal po dito ako dito kaya na patigil ay gumuho ang kalsadang ito. So nangyari ngayon tuloy, ginawa na nilang kalsada, tulay. Kasi ang daan ko mga kabusing, tinagis lang ko na medyo maliit ang ano, ang paano sa kabilaan po niya ay bakit paano sa kabilaan yung pati yung kabilaan lang ito. Kaya ano, kaya naputol siya mga kabusing. Yan yung part ng Twin Lakes. Ayan. At itong lugar na to ay pinagpakita na ng ano, ng parang pinagpakita na ng Kalaka at saka Laurel. Tingnan natin mga kabusing yung lugar na kabila. Bali ang kabila po nito ay Laurel, yung kabila ay Kalaka. Ayan o. Kung titingnan nyo, akala nyo ano. At hindi po siya butas ang ilalim, lupa din siya, kaya lang ginawa ng parang tulay para
sure na matibay oh. Matibay. Ayan ang kabayanan ng Kalaka. Ayan. Then Balayan. Punta lang natin. At itong lugar na ito ay Pusaw. Part na po yun ng Kalaka, yung part na yan din sa kanila ay Laurenti. Tulad ng sinabi ko sa inyo mga kaposi. Kaya yan Kalaka is the city of character. Ang tagal na naging mahigit yatang isang taon bago kami nakadaan dito na napakahirap at bago kami makauwi sa amin doon sa Lemery. Mag-ubus kami ng oras. So ayan mga kaposi, dito ka na puputuli ng vlog ko, ang video ko. At salamat muli sa pagsama sa aking video hanggang huli. At lagi tulad ng sinasabi ko, ako po nagpapasalamat sa inyo pag panonood ng mga video ko. At sana po makaano ako, baka 1,000 watts hour bago po mag August, September, kasi na po ang para po ako baka sakaling ma-monetize. Well, magandang hapon na po mga kabosing. At wala na, nakalubog na yung araw. Hanggang dito na mga kabosing. Salamat ng marami sa inyong panonood at sa pagsama sa akin sa aking video. Thank you mga kabosing. Bye, love you all.